Yo, so what's up guys? Good morning. Ngayon ako magkokomento or magbibigay ng reaction ng dito sa hamunan ni, of course, Lodi natin yung lahat. Mark Pingeris, ang Pinoy Sakuragi versus si Bagyong Boss Rendon, ang pinagmamalaki ng BOTY family. Unang-una sa lahat, kung ito ay matuloy man, nating tulus kay Sir Rendon kay Bagyong Rendon, di ba? Matalo man siya ni Mark Pingeris, ang makadwelo ang isang talagang legend sa Philippine basketball. Malaking karangalan na yan paano pag natalo niya si Mark Pingeris? Hindi ko alam kung kasi, 'di ba, retired na si Lodi Mark Pingeris. Hindi natin alam kung is he still fit, playing basketball? May mga injuries ba siya? Is he in shape? Kasi si Sir Rendon, although he didn't play basketball professionally, alam natin, gym rat yan. Laging nasa gym yan. Gym owner yan May basketball court sa gym. He's always playing basketball. He's always lifting weights. And malaki din si Boss Rendon. Hindi sila nagkakalayo ng height. At to be fair, no bias. To be fair, may kahit pa paano may laro si Sir Rendon na kayang makipagsabayan kay Champ Mark Pingeris. Well, in terms of size and weight, siguro kung alam gamitin ni Sir Rendon yun, and I know na may background din siya sa basketball, hindi siya ganun mabubuli ni Lodi Mark Pingeris. On the other hand naman, it is everything to lose for Lodi Pingeris, kasi what if matalo siya ni Bagyong Rendon? Di ba? Nakakahiya naman yun, So, sa akin lang, I'm not sure if napikon ba si Lodi Pingeris dun sa comment ni Bagyong Rendon na hindi natin kailangang magpaawa, kailangan natin manalo or something like that. Which is, if you are going to look at it, dito sa punto na, di ba, to motivate the national team, tama naman. Hindi natin kailangan ng simpatya, hindi natin kailangan ng awa, ang kailangan natin output. Di ba? Hindi natin kailangan, pinagtanggol ka, let's say, ni Clarkson, and then because everyone is bashing you right now, kinikriticize si Coach Chot, para mawawala na yun because of our win sa Saudi Arabia. Ang hinahanap pa rin kasi talaga ng mga Pilipino, lalo na basketball nation tayo, is yung maayos na programa. Although nanalo kasi tayo sa laban natin against Saudi Arabia, kitang-kita naman na wala pang sistema. I mean, the players individually are talented, pero yung makikita mong organized, na merong play, wala Thankful na lang tayo dahil athletic yung mga players natin, mga talented. And yun nga, isa sa mga siguro tinutulig sa nila is because of nasa finals ang TNT against against San Miguel, yung practice ng Gilas against sa Saudi Arabia naiorong na 1 a.m. Imagine alauna ng madaling araw practice ng basketball, because inantay pang matapos yung PBA finals. So wala tayong choice I don't know, business wise naiintindihan ko din sila, kasi maybe they are partners with the company kung saan affiliated si Coach Chot. And pati yung selection ng players, sinasabi nila may favoritism daw. Pero yun kasi, if ang sponsored company, let's say itong company na ito, and then they will prioritize their own players to be part of the national team, wala po tayong magagawa dun Kasi that's how it is. Para sa atin, let's say regular fans, napakadaling magsabi, kunin nyo sa ganito, kunin nyo sa ganyan, dapat ito sa ganito kunin. Pero, if you are in their situation, napakahirap din po nun na may sakatuparan. Of course, if I am the business owner and I have my own team, of course, hawak ko na sa schedule and sa commitment, 'di ba, mas hawak ko yung mga player ko kaysa yung manghihiram ka ng player ng ibang company. Whether you like it or not, yun ang katotohanan dun. So, I don't know if minasama yun ni Lodi Mark Pingeris at kinall out niya kinall out niya si Sir Rendon. And of course, Sir Rendon, sasagot yan. Sumagot na din si Boss MG, si Sir Makagago WhatsApp man nga pala. And what a way to do this sa BOTY. Kung malapit ng BOTY Season 3,
bakit hindi natin dun gawin? Bakit? Kikita po tayo eh. 'Di ba? Kikita, and then gusto mong gawin yan kung ayaw mo ng TF for a cause, 'di ba? I-donate mo yung kikitain mo sa mga sa mga nangangailangan, 'di ba? Kasi of course, I know na medyo personal ito sa'yo kasi sabi ni Lodi Fingers, hindi, wag kang magsasama, walang camera, tayo lang dalawa. I know na medyo personal yung ganong statement, but of course, the people wants to see kung sino bang mananaig sa inyong dalawa. Diba, Lodi, Mark Pingaris? And I'm sure si Bagyong Rendon, game na game yan. He is more than game. And in a serious note, may laro po yan. Okay. I know na lemado ka sa kanya, Lodi Mark, sa pagdating sa experience. Of course, professional ka. And sa international experience mo, yung mga achievements mo, mga championship. Talagang sino ba naman ang isang Rendon Labrador? So, kaya nga, magandang challenge ito kasi isang motivational speaker, isang businessman, isang influencer na talagang gumagawa din ng ingay sa social media versus isang Philippine basketball legend. 'Di ba? Nagkahamunan, nagkapalitan ng mga salita at hindi naman nagkakalayo ng height. Why not? I think this game is really possible. Ngayong usong-uso yung mga exhibition fight, boxing, 'di ba? Mayweather lalabanan YouTuber, Senator Manny lalabanan exhibition, ito din yung taga Korea. So, why not sa basketball, 'di ba? 'Di ba? Alam naman natin na 'di ba medyo parang may halong galit kasi what if kayo lang dalawa? What if walang camera, walang kasama, kayo lang dalawa? Malay mo na magkasuntukan pa kayo sa loob. Wag naman ang ganun, 'di ba? Let us all enjoy. Kung gusto niyo naman 'yan na gawin, Sir Lodi Mark Pingaris, kung seryoso ko talaga, let's make it happen. 'Di ba? Si Boss MG madaling kausap 'yan. Si Sir Rendon, of course, nasa BOTY management yan. May kontrata po ang mga talents ng BOTY. So, I hope mapaunlakan mo sa mundo ng BOTY. Wag na sa PBA. Diba? Alam ko naman na, ang best venue dyan is Battle of YouTubers. I know you are not a YouTuber or ewan ko, baka nagso-social media ka din. But, diba? Napakagandang napakagandang game, and you guys will bring us entertainment din so grabe. So shout out Lodi Mark Pingaris, sa respeto sa iyo. Wala akong masasabing I know tao ka lang din na medyo diba minsan na-offend. And Boss Rendon, grabe ka talaga, iba ka, lagi ka na lang trending. Kudos kay Boss Rendon. Nagulat ako, bakit? Kasi pati yung mga major news sports article, yung mga spin, etc., binalita, mga kaibigan. But of course, hindi lang yung mga vloggers, pati yung mga legit media binalita po. So imagine that is a legit event kung matupad po yan. So shout out Mark Pingaris, Bagyong Rendon. Let's make it happen. Peace.